Napakaraming makakain dito sa aming bukid. Ang isa ay itong kaplan kangkong. Nang dumating ang summer, nalantay ang mga gulay na yan. Ito'y halos patay na. Pero mahigit lamang 10 araw, nakarecover siya. At ganito yung upland kangkong. Hindi kinakailangan ang tubig kasi may kangkong na pantubig, may kangkong na panglupa. Ang problema sa aking kangkong na ito ay invasive. Kung saan sa nakakarating, ito doon nagmula, naputol na ito, nakaabot-abot, nagamas na yung iba, ay hanggang ngayon ay may kangkong pa rin. At ang kangkong naman ay iba ang klase ng kanyang nagagamit. Marami ang kanyang vitamin A. Ang vitamin A ay kailangan sa mga function ng cells at kinakailangan ito sa ating vision para magkaroon tayo ng makunang paningin. At isa rin, ang kangkong ay napakagandang laxative. Talagang kayo dudumi ng maganda pagkakain ng kangkong. Lalo na kung ang inyong kakainin na yung mga dulong ganito. Ito'y laxative talaga ito. Pag inyong kinain yan ay kayo'y dudumi. At pati yung kanyang katawan ay okay kainin. Kaya pag yung iba ay nangunguha niyan, ay pinuputol hanggang din At pagkatanggal ng dahon, niluluto ng bukod, at itong katawan, niluluto din ng bukod. Alam ba nyo ito'y pag ating kakainin hihigupin yung sabaw nitong katawan, ito'y diuretic. Dadami yung ating pag-ihi, at pagdami ng ating pag-ihi, tayo ay malilinis yung ating katawan. Kinakailangan na tayo iihi natin yung mga toxin, idumi natin yung mga toxin, ipawis natin yung mga toxin, ibahin natin yung mga toxin. At ang tayo kukuha, malambot Pag kayo kukuha, ay talagang sairin na yung talbos, sapagkat pag tinalbosan ninyo yan, halimbawa, inyong pinutol ito. Pagkaputol ninyo yan, kita nyo mga susunod na ang dami ay 1 week gaya na kahaba yan. Kaya pwede itong paakyatin. Ako'y nagpaakyat ito At ang kangkong ay napakagandang gulay. Ito'y kagaya ng kamote. Pag napakuluan, mabilis na lumambot. Ay ako'y nakakita nagkabisita kami ng isang Taiwanese. At nanonood kami sa pagluto. Kahit anong niluluto niyang dahon, siya muna ay, ang panlang ay bawang. Wala nang pampasarap. Wala nang mga nilalagay na pampasarap. Bawang lang at asin. Nanonood kami, nilagay yung itong kawali. Na pang nang mainit na, nilagyan ng kaunting mantika, kaunti lang. Na kasama yung bawang. At nang ay mailagay yung bawang, pinalakas yung ang pinakamalakas. Tapos ay inilagay itong dahon at hinalo ng mabilis. At malutong-lutong pa isinerve na. Naku, maniwala kayo. Hindi totoo na ang masarap ang pagkain kapag maraming inihalo na pampasarap. Yung tunay na sarap ng pagkain na natural ay nasa paraan ng pagluluto. Ang kangkong ay isang loaded sa vitamins at mineral. At ito'y nakabubuti sa mga taong mayroong hika. Nakabubuti sa mga taong may ulcer. Magkakain tayo nito. Alam niyo, maraming taong hikain ngayon. Maraming taong may ulcer gawa kung ano-ano kinakain. Kailangan natin ay mga pagkain natural. Ito'y sangalang sangalang na rin. Ewan ko nasa ito. Palayo lang dapat. Kaya na yun dyan. At ipakikita ko sa inyo yung layo ng ginapangan. Ako, ngayon tagulan, lalago ito ng sobrang lago.
Kaya natin ang bawasan at kakalat ito ng malayo ay kawawa yung ibang halaman. Nakaabot dito yan, no? Problema ko yan dito na. Gagapangan na yung kahit siya'y talagang kahit bundok, gumaganda ang klase ng kangkong na ito. Nangingibabaw siya. Itong spinach ay gusto niyang tabunan. Invasive nga siya. Ay kumakalat at ang dami ng talbos. Oh. Dapat ito ay talbusan nyo ng talbusan para yung paggapang niya ay hindi ganong malawak. Okay. Talagang pag ito ay nakain natin yung ganyang sariwa ay talagang tayo ay lulusog. Hayaan natin ang igamot natin ay pagkain ng ating gamot sa ating mga sakit at karamdaman. Isa ang kangkong dyan sa maraming lunas sa katawan na ating pamimilian. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.